Sana naman, kasi nagtrabaho naman din sila, di ba? May continuous pa rin naman daw na mga isinusulong na... Hindi, sinara niyo opisina. Yung iba inabsorb ng ibang senador, yung iba wala. Okay, kung nalipas sa ibang senador, may sweldo yun. Pero yung iba, wala May ko. skills at means sana. ka talaga. Madali para sa Ma-absorb iyo. ka. Yung si Senator Lacson, may skills, may means, may pera para makapag-ikot, makapagtago. Pero sa iba, di ba? Ayaw talaga yung sabihin ko sa nanggaling, before Hong Kong, where did you come from? Hindi, pinaprotektahan daw niya kasi syempre yung mga Kaibigan, tumulong tulong sa sa kanya. kanya. Mahirap nang madaw sa Mamaya. ganitong panahon din. Lahat ng mga tanong niyo, bigay niyo sa akin, ha? Sige, pwede. Saan po pwede Samantala, magtago? isa sa mga tinuturo dahilan kung bakit nagtago si Senator Panfilo Lacson ay ang umano'y panggigipit sa kanya ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo. Pero ngayon balik Senado na si Lacson ay daw muna magkomento ni Arroyo. Pero ang kalyado ni Arroyo na si Zambales Representative Mitos Magsaysay sinabing sana raw ay hindi madiktahan ng senador ang magiging takbo ng impeachment ni OMG. Ombudsman Mercedes Gutierrez. Ang Malacanang naman umaasang masasagot ni Lacson ang lahat ng mga isyong kanyang kinakarap pero ay kay Justice Secretary Laila De Lima, hindi pa lusot si Lacson sa kaso. Ito ay kahit pinal ng ibinasura ng Court of Appeals ang murder case lamang sa kanya, kaugnay ng Dacer Corbito double murder case. Pag-aaralan pa raw nila kung iaakyat sa Korte Suprema ang kaso o kung muling bubuksan ang investigasyon sa kaso. As far as I know that the deadline to go to the Supreme Court, if at all that we resort to that, would be about April 8th. So I'm doing my best to really come up with my decision the soonest. Sa ibang balita naman, sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, lumabas na #1 ang Armed Forces of the Philippines sa mga pinakakorap umanong ahensya ng gobyerno. Yan po ang resulta ng #1 pero korap. Yan ang resulta ng pagtatanong sa mahigit 1,000 respondents. 48.9% ang nagsasabing ang AFP ang pinakakorap, na sinundan naman ng Philippine National Police na may 26.6% at Department of Public Works and Highways na may 18.2%. Isinagawa ang naturang survey sa kasagsagan ng pagdinig na nag-uugnay sa ilang matataas na opisyal ng AFP sa katiwalian. Pero ang Malacanang sinabing hindi patas ang nasabing bansag sa AFP dahil ilang opisyal lamang daw ang dawit sa anomalya at hindi ang buong hukbong sandatahan. Itinuturing namang isang hamon sa bagong upong AFP Chief of Staff na si General Eduardo Oban ang resulta ng naturang survey. We're taking it positively. This would be a motivation for us, an inspiration for us to be more aggressive in our reform programs, most particularly in the areas of logistics and financial management. Kasi nangyari ito, dapat isipin, noong pa. Yung mga hearing sa Senado nangyari ito, noong pa. So may mga reforma na raw sila. At nagulat ako, pangatlo na DPWH. Congratulations kung totoong bumaba. Wala ang Bureau of Customs, Di ba sa top 10 pa rin? Nasa top 10 pa rin, pero Tatlo dati lang nangunguna pinakita yun eh. Pero Pakita natin yung buo. Kasi kung makikita mo rin yung mga, for example, yung mga mansyon ng mga general, yung mga retired generals, talagang hindi ka magtataka kung bakit sila #1 eh. Ang mahirap niyan dati pa, although may mga kaso na sila, pero napaka gaanong mga naisampas sa kanila na supposedly plunder, tapos to for feature lang ng mga, diba, ng mga ari-arian nila. Saka parang parang Unfair. cycle talaga, Walang diba? ipin. Parang kung pwede mag-deny, syempre sa mga ganyang hearings sa Senado, gagawin naman eh. Kasi parang nandyan na nga, diba, yung pinaka-root hindi mo na talaga, sabi nga nung iba, diba, na na-interview, hindi na daw talaga matatanggal yung sistema kung walang talagang lahat sila kung magko-cooperate, diba? O, survey pa. Hirap Ay, yun. hindi, Ang hirap ito. Kung meron yun. mga tumataas kanina na, di ba, produktong petrolyo, meron naman yung bumaba. Ang bumaba naman ay yung net satisfaction rating ni Pangulong Noynoy Aquino base po sa survey ng Social Weather Station, so SWS at Business World. Ang bagong rating ni Pinoy, positive 51 points. Mas mababa po yan ng 13 puntos mula noong Nobyembre. At ang isa raw sa itinuturong dahilan, ang pagbili niya ng mamahaling sports car na Porsche. Ayon kasi sa 48% ng respondents, hindi magandang ehemplo para sa isang leader ng bansa ang pagbili ng mamahaling kotse kahit pa segunda mano ito at mula sa kanyang sariling bulsa ang ginamit niyang pambili. Pero ayon sa Malacanang, natural lamang daw na bumaba ang rating ng isang pangulo pagkatapos ng eleksyon. Sa kabila nito, marami pa rin naman daw ang sumusuporta pa rin sa liderato ni Pinoy. Naks, wake up call yan.
Hindi lang kay Pinoy, sa lahat. No? Huwag ka magpakita ng luho. Lalo na sa bansa na hindi naman kayamanan, di ba? Kagaya, nagmumudmud na kayong sa DSWD ng pondo. Na mga mahihirap, di ba? Tapos bigla, sa kabilang dako, ang leader mo may mga luxury vehicles. Tsaka nung time na Taliwas doon sa panawagin niyang magtipid Yes. Tsaka nung time na yon, particularly, meron talagang matinding pagbabaha, Crisis. di ba? Sa summer. Tapos biglang lumalabas ito na, may Porsche siya na bago. Oo, tsaka kahit sabihin natin ng magandang second hand, kahit sabihin natin second second hand siya, it's still It's very expensive pa rin. displeased. So, nahawa ko sa kanya dahil patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Correct. Ang mahal ng gasolina mahal ng niya. gasolina. Oo. Pasadaan naman natin mga aksyon balita sa umagang ito, Ronda Reports. Arestado ang isang Korean national at 2 Pinoy matapos silang ireklamo ng karnaping at hold up. Ang detalye ng balita ngayon sa atin sa Ronda Report ni Victoria Tulad. Victoria. Igan patong-patong na reklamo ang hinaharap ngayon ng 2 Pinoy at isang Korean national matapos umanong mangarnap at mang-hold up. Ayon kay Senior Superintendent Napoleon Cuaton, Chief of Police ng Southern Police District, ganito ang modus operandi ng grupo. Magrerenta sila ng kotse tapos ay kakarnapin ito. Ang nakarnap na sasakyan ang gagamitin para mang-hold up at pagkatapos nito, iiwanan na lang kung saan ang sasakyan. Nahuli bandang alas 2 ng hapon ang 3 sa lungsod ng Pasay matapos nila umanong hold upin ng isang tindero ng cellphone. Ipinresenta sila sa media kaninang hating gabi. Ayon kay Quator, matagal na umanong nakakapambiktima ang 3. Ayan mo ng latest, balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Kitang-kita naman ang pambibiktima ng salisigang sa isang restaurant sa Quezon City. At sa kuha ng CCTV, huling-huli ang isang babae. Ayan habang ninanakaw ang bag ng isang customer na nakapatong sa isang upuan. Pero walang nakapansin dahil hinarang po niya ang kanyang bitbit na jacket. Pasimple at kalkulado kasing dumapit ang suspect sa bag. Sabay ayos, kunyari doon sa mga hilera ng silya, maya-maya pa kinuha na yung bag. Anong kamalay-maling lalaki Bayagi 20,000 piso po ang laman ng bag, kasama ang 3 cellphone, digicam at iba pang mahalagang dokumento. Kaya ganoon lamang po ang panlulumot ng biktima. Ayon sa QCPD, talamak kayo ng pambibiktima ng salisigang, lalo na graduation season. At bukod pa rito, talamak din daw ang pambibiktima ng basag kotse gang. Isa pa, sa Quezon City, nakunan din ng CCTV. Darito naman po ang modus operandi ng grupong yan. Papakita po natin yan. Ang system po, may mga nakamotor Ayan, tandem yan. Paikot-ikot maghahanap sila ng mabibiktima ng sasakyan. Mamatyaga nila yan, maya-maya bababa yung isa. Pepesto naman yung kanyang kasamang nakamotor. At may dala yung mabigat na bagay mula sa motor, babasagin ngayon yung salamin. Sa biktimang ito, nakuha po siya ng bag. At pagkatapos ay umangkas na, sabay alis. Nakakapaalala ng mga tao, huwag maglagay ng gamit, no? Huwag Nakaka-attract mag-iwan ng gamit lalo. sa lalagyan sa kotse. Tapos yung ibang kotse naman, meron binibili na nilalagay sa likod na pang-cover. So they won't see what's inside, di ba? So, Tsaka yung mga ganito, usong-uso yan yung sa mga party. Di ba? Minsan kampante tayo iwan ng bag sa upuan natin. Maraming gate crashers. totoo. Hindi mo alam kung sino yung tunay na bisita sa hindi. Tapos maya-maya wala ka ng bag. At saka yan, grupo yan. Actually, yung babae may-ari ng bag, nagpaalam na mag-CCR o pupunta na ng pagkain doon sa kanyang katabi. Sumabay din sa tayo. So, walang talaga nagbabantay ng bag niya. dapat lagi talaga may naiiwang isang tao man lang sa table nyo. Huwag nyo nang Hindi, iwanan kahit talaga. minsan kahit di mo iwan, talagang magugulat ka. Paano na makukuha yung bag hanggang sa makikita mo na lang yung CCTV na talagang may panlito. Alam mo, meron ngayon na Pag-distract. nauuso sa mga fast food chains, sa mga restaurants, na meron ng sabitan sa ilalim correct. ng mga table. Sana lahat magkaroon. Okay, isa pang Ronda Report tayo. Durog ang harapan ng isang kotse matapos na araruhin ang mga poste sa Center Island ng Ross Boulevard kagabi. At para sa mga detalye, narito at nagbabalik po si Victoria Tulad. Victoria? Igan, wasak ang isang kotse na may plate number WEW560 sa Pasay nang bumangga ito sa concrete barrier sa kahabaan ng Ross Boulevard kagabi. 2 babae ang lulan ng sasakyan. Ayon sa mga nakasaksi, tila may kagit-gita ng kotse, kaya't nawalan ito ng kontrol at tumawid sa kabilang kalsada. Sa tansya nila ay lasing din ang mga babae. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang mga ito. Nahaharap sila sa kasong damage to property. At yan muna ang pinakasariwang balita. Balik sa'yo, Igan.
Okay. Okay. Ano yan? Bakit sa Eh, lasing din daw yan eh. Nasa linya pa ba si Victoria, Lana? Ayan, oh. May kagit-gitan.